Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Exactly 12 days to go mga Kadabarkads. Pasko na, kaya ngayon pa lang babatiin ko na kayo ng Merry Christmas mga Kadabarkads. At sana po'y mag-enjoy kayo ngayong paparating na Pasko. Samantalang happy birthday naman kay Dabarkads host Alan Kay na nagdiriwang po ng kaarawan ngayong araw po ng Sabado. 67 years old na si Alan Kay and for sure may inihanda pong birthday celebration or pasabog ang TBJ Production para po sa kanya. And speaking of pasabog mga Kadabarkads, nauna na po nag-celebrate si Alan Kay sa Clowns Republic Comedy Bar. Sabi nga dito, kita-kit sa isang pasabog na birthday show ng nag-iisang pambansang ilong ng Pilipinas, Mr. Alan Kay. Sa Friday, so kahapon and Saturday ngayong araw na to mga Kadabarkads. Kaya huwag kalimutan dito lang yan sa Clowns Republic. So kahapon and ngayong araw, grabe yung pasabog ni Alan Kay. 2 days siyang nag-birthday sa Clowns Republic. Happy birthday again Alan Kay. Ang wish namin, long life and good health. Samantalang narito na po ang announcement ng TBJ or ng Itbulaga para po sa mga naka-VIP pass sa YouTube channel po ng Itbulaga. Sabi nga dito may song request sa ating The Clones artist. We got you. Ay comment na ang inyong mga pangalan plus song request plus inyong message at hintayin mapakinggan ang inyong song request. Makasama natin live sa Itbulaga VIP Pass ang mga clones ni Matt Monroe, Miley Cyrus, Gary Valenciano at Michael Bolton. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-comment na at sumali sa Itbulaga VIP Pass. Samantalang may nagbabalik sa Itbulaga mga Kadabarkads, walang iba kundi ang sponsors po ng Dunkin Donut. So ngayon lang ulit natin nakita ang Dunkin mga Kadabarkads, no? And ngayong Kapaskuhan nga, eto't bumalik sila sa Itbulaga. Sabi nga dito, make your celebrations be brighter and extra delightful with Dunkin Christmas Donuts. Perfect for parties, pangregalo, o pang Noche Buena. Because there's really nothing like Dunkin holidays. Samantalang inilabas naman po ni Tito Soto ang 65 scholars in 5 months. Sabi nga dito, umabot na sa 65 ang mga scholars ni Senate President Vicente C. Soto III. Libo-libo pa rin daw ang mga aplikante mula sa buong Pilipinas ang sumasailalim sa screening para sa scholarship. Ikaw na kaya ang next scholar? So grabe mga Kadabarkads, no? 65 scholars in just 5 months. And continue po yung pag-screening nila para mapili yung karapat-dapat na maging scholars ni Tito Soto. Grabe mga Kadabarkads, no? Ito lang naman po yung ganti ni Tito Soto dito kay Anjo Eliana. Diba nung nakaraan nagtatanong po si Anjo Eliana kung nasaan daw yung mga resibo na tinutulungan daw ni Tito Soto yung mga estudyante or naibigay na daw ba sa mga estudyante yung sweldo ni Tito Soto o dito lang naman po napupunta sa 65 katao na scholar ni Tito Soto. At ayan po yung mga resibo mga Kadabarkads o nakalatag po dyan sa Facebook page or Facebook post ni Tito Soto. And speaking of Angeliana mga Kadabarkads, sobra-sobra pong nagsisisi na at humihingi ng tawad si Angeliana. Handa na daw po niyang ilibing ang mga sekreto or di umano mga pinagkatiwala sa kanya na impormasyon. Sabi nga dito ang pagsisisi at pagtigil bakit handa ng ilibing ni Angeliana ang controversial niyang mga kwento at humarap sa bigat ng konsensya. Ayon dito kasabay ng pagsisisi or kanyang pagsisisi, marami ring katanungan ang umiikot sa publiko. May mga nagsabing baka nagpapapansin lamang siya, mayroon ding naghihinalang baka may nagutos, nagbayad o baka may agenda siyang politikal. Ang simpleng pagbibigay niya ng opinyon ay bigla na lang nagkaroon ng kulay na politika.
May mga seryosong nagtanong kung tatakbo pa talaga siya. Ngunit marin itong pinabulaanan ni Andrew na wala raw kahit sinong nagbayad o nagdikta sa kanya. Nagsimula lang siya magbigay ng opinyon at nadala lamang ng sitwasyon at emosyon. Bilang isang tao aniya, apektado rin siya ng mga nangyayari sa bansa at ang mga sama ng loob na matagal na daw nitong kinikimkim. Gayunpaman, tinanggap niya na kung may tingin ang iba na may nilampasan siyang linya, naiintindihan niya ito. Ayaw na niyang balikan ang mga masakit na detalye dahil personal na iyon at matagal nang nangyari. Ang mga lumang isyu sa loob ng Itbulaga na may mga pangyayari at tao raw na nakakaalipusta sa kanya. Ang siyang pinagmulan daw ng lahat. Ang mga pangyayari ay nagbigay ng malaking leksyon kay Andrew tungkol sa pagiging maingat sa edad niya ngayon. Mas ramdam niya na dapat maingat siya sa bawat binabanggit niya dahil kahit biro, may taong maaari pa ring masaktan. Inamin niya na mali rin na hinayaan niyang magpatuloy ang mga paksang hindi naman dapat binubuksan. Alam niyang marami siyang hawak na kwento at kung ilalabas niya ang lahat ng iyon, posibleng lumaki pa ang gulo. Kaya mas pinili niyang manahimik. So yun po yung dapat mga kadabarkads, manahimik na si Andrew Iliana at huwag nang buksan ang matagal ng kwento dahil hindi naman po yan makakatulong sa pinagdadaanan po ng ating bansa, 'di ba? Kaya ito yung magandang desisyon, ito yung tamang desisyon ni Andrew Iliana na manahimik na lamang mga kadabarkads. So ilang linggo na ba siyang nananahimik at hindi na po binubuksan yung mga issue sa Itbulaga at sa mga Dabarkads. So medyo matagal-tagal na po, hindi ba? So tama ito na nananahimik na siya at sana ay tuloy-tuloy na po ito, 'di ba? Kasi magugulat na lang tayo mga Kadabarkads na si Angeliana nagsisimula na naman. So sana tuloy-tuloy na po mga Kadabarkads itong magandang pinapakita ni Angeliana. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads. Ito pong nabasa natin. Tungkol ito sa isang Itbulaga host na kung saan taong 2016 ay nasuspindi pala ng 6 na buwan. So nadaanan lang natin ito mga Kadabarkads kaya nakuha po yung attention ko. So sabi dito, why was Paulo Ballesteros suspended from Itbulaga? In March of 2016, Ballesteros was reportedly suspended from Itbulaga for 6 months because of several rants which he posted on his Facebook account. In the post, he discusses personal grievances with the live show setup organization, filming process, and catering services. Taong 2016, mga Kadabarkads, nasuspindi pala si Paulo Ballesteros ng 6 months. Parang limot ko na kasi yung pangyayari eh. Sobrang tagal ng 6 months mga Kadabarkads ha. And nung time na yon, mga halos host pa po ang humahawak ng management. Kaya medyo may kahigpitan po talaga mga Kadabarkads. Ngayon, malaya na po ang TVJ sa pamunuan ng TVJ Production and syempre, Media Quest Ventures. So paano mga Kadabarkads, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.